Pero may TRO po ang Pasig RTC. Malaman nga natin at makuha natin ng reaksyon ng Federation of Free Workers. Nasa ating niyo po ang kanilang Pangulo, si Attorney Sani Matula. Kasani, Attorney, kamusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Good morning po. Attorney Sani Matula, nasa remote one siya. Attorney, good morning. Hi, good morning. Ayun, malinaw niyo ako naririnig, Attorney Sani? Narinig na ngayon. Okay, good morning po muli sa inyo. Ay, si Kauli ito. Apo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po, Attorney Sani. Makuha po namin ang inyo pong reaksyon dito po sa ipinatupad na temporary restraining order ng isang korte sa Pasig RTC kaugnay po sa inaprobahang 85 pesos additional wage hike sa Metro Manila ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Attorney Matula. Disappointed po kami kasamang Orly kasi ay inaasahan na ng mga manggagawa yung 60 pesos effective noong July 25 at pumasok po itong ito pong Regional Trial Court na wala namang kapangyarihan ayon sa batas. Kaya palagay namin malaki ang pagkakamali dito ng Regional Trial Court ng Pasig sa panghihimasok dito sa usapin ng sahod, kasi ayon sa Article 126 ng Labor Code, ang mga regular courts ay bawal o prohibited na manghimasok po sa pinag-usapan na mga sahod ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ng National Wage and Productivity Commission. At kung may problema man sa binigay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Commission, dapat umapila sila from the 10 days from the time of publication to the National Wages and Productivity Board. Pero hindi nila ginamit yung administrative remedies. So the non-exhaustion of administrative remedies plus the no jurisdiction at prohibition ng labor code sa under Article 126 ay nagpapakita na sabi nga namin may gross ignorance of the law dito. Pakiulit po, Attorney Sani, binanggit yung provision na sinasabi nyo ang anumang usapin tungkol sa sweldo, ang Tripartite Wage and Productivity Board lang may kapangyarihang lumitis dito at hindi yung kung ano pa mang korte. Anong provision po yun, Attorney Sani? Sa Article 126, so sa nakasulat na Ingles ang ating Article 126, Prohibition Against Injunction. So ang sabi dito, no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the Commission, RTWPB yan, or the regional boards. Yung commission dito, yung National Wages and Productivity Commission. Okay. Labor Code, ano po? Article 126 po. Oo. National Labor Code. Article Labor Code of the Philippines, Presidential Decree number 442 as amended by RA 6727. Mabuti binanggit nyo yan kasi ang Department of Labor and Employment nalulungkot din pero dahil ito'y kautusan ng korte, sila raw po ay walang ibang pwedeng gawin kundi irespeto ang desisyon na ito. Ang binabanggit Attorney Sani sa provision, pwede nilang tutulan ito o pwedeng hilingin sa mas mataas na human na bawiin itong TRO na ito dahil nga sa paglabag sa binabanggit yung article ng National o ng Labor Code of the Philippines, Attorney Sani. Ganun po ba yan? Maaring mag-file ng respondent kasi dito yung yung Regional Tripartite Wages and Productivity Commission at yung National Wages and Productivity Commission na ang chairperson ay yung Secretary of Labor. Dapat idepensa ng Secretary of Labor ito dito sa Regional Trial Court at sabihin na walang jurisdiction o walang kapangyarihan ang mga korte kasi prohibited silang manghimasok. So, pangalawa, yung sinabi ng korte na peculiar situation o unprecedented, yung taas sa sahod, palagay ko nagkakamali doon yung korte kasi hindi niya tiningnan yung history
ng minimum wage sa Pilipinas, ano? At sabi niya yung 80 pesos, 85 pesos na wage hike ay yun na daw ang pinakamataas. So mali po yun sapagkat ang pinakamataas po ay yung unang minimum wage sa ilalim ng 6727, yung 25 pesos increase on top of 64 pesos, that is about 40%. 40% wage hike ay sa kasalukuyan 12.23% lang ata, ano? So mali po yung pagtingin diyan. At nung panahon na yon, yung ay maraming kodita doon at ang Pilipinas ay bumabangon mula sa diktadura na mababa ang ating ekonomiya. Pero nagbigay ang ating gobyerno ng 40%, no, na wage hike. Ngayon 12.23 lang. Palagay ko 88 malayo ba yan. yun? Ano? 1988 ba yun? Itong 1989? Yung 1989, no? Ang 1989. sumunod dyan na pinakamataas kasamang Orly ay nung 1990. From 89 pesos ay naging 106. That is about 19.10%. Mas mataas pa sa kasalukuyan na 12.23%. Ito po ay hindi tiningnan. Marami pang mas mataas sa kasalukuyan na wage order number 27. Kaya palagay ko hindi unprecedented, hindi peculiar, kundi ang unprecedented dito ay ang pakikialam po ng regional tripartite, regional trial courts sa usapin ng pasahod na wala siyang jurisdiction, klarong-klaro sa batas. So pwede palang hilingin na bawiin o ipawalang bisa ang TRO na ito kung gugustuhin ng DOLE o ng National Tripartite Wages and Productivity Council. Pwede sila, pwede kasi ang chairman ng National Wage and Productivity Commission na siyang nakasala ngayon dito, respondent eh. Alright. So pwedeng mag-motion to lift the urgent motion to lift the TRO on the ground that the court has no jurisdiction, and also on the ground that the court misconstrued the situation, no? Hindi peculiar ito, hindi unprecedented ang sitwasyon sa kasalukuyan. May narinig din kasi kung argumento kahapon na ang pagtalakay pala ng sweldo through our Tripartite Wages and Productivity Board, ang kalakalan pala rito parang korte rin. Merong Tama panig ng po, empleyado, pero may panig ng ang mga... quasi-judicial bodies ito na may pero parang- tatlong aktor, no? Yung manggagawa may representante, yung employer may representante, at yung gobyerno may representante. Dalawa dito po ang representative ng workers, dalawa din ang representative ng mga employer, at tatlo ang sa gobyerno, yung regional director ng Department of Labor at yung regional director ng DTI at ng NEDA. At yung binanggit din sa argumento binabanggit ko, Attorney Sani, kung meron man sigurong siguro sangay ng judikatura na pwedeng tumingin sa desisyon na ito, ay kung hindi ang Court of Appeals sa Supreme Court at hindi RTC. Tama ho ba yun? Tama po kasi ang itong desisyon ng NWPC ay dapat sa Court of Appeals pupunta under Rule 43. Pero ang nangyari ngayon, hindi pa sila dumaan sa National Wages and Productivity Commission, ay tumuloy sila sa korte. So the non-exhaustion of administrative remedy ay ground na yan na dapat sana outright dismissal. Kasi no authority ang regular court, tapos hindi pa sila na-exhaust ng administrative remedy. Ang kapangyarihan lamang dyan ng korte ay to dismiss, no? Kasi walang jurisdiction. Alright, malinaw po yan. Anyway, anong reaction ninyo? Dahil sabi ko nga, ang pagtalakay sa sweldo ng Wages Productivity Board, mistulang korte yan. So lahat yan pakikinggan, and then idudulog sa RTC at magpapalabas ng TRO. Parang sa iba, unfair. Lalo na doon sa nakibahagi sa consultation, Attorney Sani. Tama po. At iba kasi ang sitwasyon sa regular court din at saka sa itong tawag natin tawag nito ay parang korte pero tawag niyan quasi-judicial bodies, at ito ay mas mabilis ang mga quasi-judicial bodies at may mga konsultasyon ng korte, walang mga konsultasyon yan eh. So anong pwedeng mensahe natin sa mga magagawa na baka ipinangutang na
o iniisip na kung ano mabibili nilang Sabi ko nga, t-shirt, yung pantalon? ATM na nakasangla, isasangla na rin nila ngayon ang kanilang mga arites at ang sunglasses nila. Oo. Hindi, so palagay ko naman ay ah, walang kapangyarihan talaga ang RTC, kaya iniisip ng mga trade union kung maaari kaming mag-intervene dito. Pinag-aralan ko ngayon, pinagpuyatan ko kagabi yung aming motion, ano, at kakausapin ko yung nagkaisa labor coalition, mga kasama ko, na mag-intervene ang trade union dito para at Alright. least mag-file man lang ng urgent motion to lift the TRO. Alright. Napaisip yung mga kasama ko rito, ano yung Arikes? Si Attorney Matula po pamilyar sa ano, eksperto po ito sa salitang Hiligay nun. Iring Earrings, yun, iring. hikaw. Sa mga Bisaya, Oo. aritis yun. Madama ka salamat, Attorney Sunny. Sa ilang mga update po Oo. siguro Damogit magkabalitan ka po tayo. salamat, Tama. Oli. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Ang Pangulo po ng Federation of Free Workers, Attorney Sunny Matula, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita. Ay nako, pakinggan, makinig pa rin po tayo sa ilang mga magbibigay po ng usapin tungkol po dyan sa dagdag sweldong yan